mga kaprobinsya, kinabahan kami dito kasi yung isa nating baka na si Kungkong wala na sa kanyang kulungan. Ah? Ah. Tapos kagabi palaging umuulan. Sabi ko po, saan kaya natin siya hanapin? Pero nang tinignan doon sa kabilang gulungan, doon siya umuwi. Ingat-ngat daw yung tali ni Doldol. Yan po. Dito lang si Doldol mga kaprobinsya, oh. Ayan. Dito siya umuwi, oh. Butin lang, hindi niya ginulo yung ibang mga baka dito. Parang nagpaikot-ikot lang siya dito. Makapal si Kungkong compare kay Doldol. Pero matangkad si Doldol. Yan. Napakabait sa ating baka. Hindi niya tayo binigyan ng problema ngayong umaga. Kasi pag umalis pa siya, hindi natin alam kung saan natin siya hanapin. Yun, oh. Parang kinain niya yung tali para makawala siya. Inat-ngat niya. Sus, kinabahan kami dito. Akala namin saan namin siya hanapin ngayong umaga. Hindi pa nalinisan yung kulungan natin. Kasi napakaaga pa. Nung tininan ko dito si Doldol na siya lamang isa, malaki na siya tingnan. Pero nang tinabihan siya ngayon ni Kungkong, guwapo si Kungkong compare kay Doldol. Pag ayaw niya dun sa kabilang kulungan, pwede naman natin siya hayaan dyan. Busog si Kungkong mga kaprobinsya. Kasi kinain niya yung napier na nakistandby doon. Sa ngayon po na palaging umuulan dito sa amin, nasa mga halos isang linggo na, napapansin po namin dito sa aming mga baka, medyo pumayat sila ng kunti. Kasi wala silang ganang kumain ng feeds, wala silang ganang uminom ng tubig. Basta sobrang lamig. Yan po ang sistema ng baka. Kahit nasa kulungan pa sila. Lalo na yung mga baka natin na andun sa bundok. Sigurado tayo na mamayat yun. Kasi napakalamig doon. Tapos walang mga kubo yung mga baka natin doon. Natural lang yung pag-alaga nila. Lalo na yung baka siguro ni Pare na inalagaan niya. Pinatawag natin si Pare. Baka mamayang gabi bumisita dyan sa ating kubo para matanong natin kung ano na yung kalagayan sa ating mga baka doon. Kasi nag-alala po ako sa ating mga baka doon. Pero mga native lang naman yung mga baka natin doon. So mataas po yung resistensya sa mga native compare sa mga baka na hybrid. Kahit nasa loob lang ng kubo yung mga baka natin, apektado pa rin sila dahil sa sobrang lamig. Wala silang ganang kumain ng feeds, wala silang ganang uminom ng tubig. Pati napier parang kakaunti lang yung kainin nila dahil po sa lamig ng panahon. Ngayon po mga kaprobinsya, ano po tayo nagpakuha ng napier. Narbis namin yung mga napier natin doon, kahit mga maliliit pa lang. Pero iba yung paglaki yung mga napier natin na native dyan. Parang nang laylay na ba kahit mga maliliit pa. Dahil siguro sa pakit ng lupa dyan. Hindi katulad dun sa kabila na mga malalaki yung mga napier natin doon. Doon, oh. Pero sa sunod na buwan wala namang problema kasi season na po sa pag-harvest ng tubo. Yung ibang tubo dito sa amin harvestin na. Yung mga tubuhan na madaanan natin doon sa may
simento na kalsada. Yun po ang harbisin. Basta pangit yung lupa mga kaprobinsya, hindi masyadong maganda yung tanim natin. Medyo mas malaki yung andon compare dito. Buti na lang ngayon mga kaprobinsya, medyo wala nang ulan. Ito po, ito yung napabasin namin sa ating mga napir dito. Kahit mga maliit pa lang sila, pero ganito na yung dahon nila. Yan, nang laylay na. Kaya hinarbis lang namin. Tapos yun, dyan. Parang nalaya yung dahon. Nang laylay ito sa ano? No? Ibang klase. Pangit yung lupa dito mga kaprobinsya. May lagi humok ng galabot. Laman pero akong kainit na lain. Mulat sa gaw. Tayo. Kung gusto ko ba to. Palangga lagi yung napira, gipadaro. Ang ilaw ng bulog. Wala na wala na. Aron abot na yung ilaw. Alaylay ito wala na sa. Ito po mga kaprobinsya, parang matada na yung napir natin. Kahit nilagyan pa namin ito ng pataba, tapos pinaararo pa, pero ganito pa rin yung resulta. Pagit po yung lupa dito, kailangan na mamahaling pataba yung ilagay natin para mabilis lumaki yung mga napir natin. Kasi doon sa kabila, yung una nating pinagharbisan, nasa insaktong laki na. Hindi katulad sa ating mga tanim na napir dito na mga maliit pa lang. Yung ira namin dito parang nakawa ba, nasa ilalim kami. At pinaligiran kami ng mga bulubundukin. Pati doon sa baryo, pag andun tayo sa baryo, marami tayong mga bulubundukin na makikita natin. Nung nagpalipad tayo ng drone doon sa baryo, napakaganda ng view mga kaprobinsya. Kasi doon may mga bundok din doon na makikita natin. Kaya yung area namin dito parang kawali ba, nakawa, nasa ilalim kami. Pati yung kubo natin pag andun tayo, pinapaligiran din tayo ng mga bundok, nasa ilalim tayo. Kaya pag mapapansin natin dito, pag may fog, yung kubo natin ang hindi matamaan ng fog. Pero doon sa gilid, sa bundok, sa itaas, ano na, may mga fog na. Sa ngayon po mga kaprobinsya na medyo malakas pa yung tubig sa sapa namin dito, yung mga bata dito duman, oh. Iniwasan nila yung tubig. Pwede naman kami pumunta sa baryo na hindi dumaan sa sapa, pero dito sa gilid papunta doon. Pero yung daanan mga damuhan lang,
Murag kailan mo ko aning kapadulong dire? Scar! Sumo na kay sa pa, Scar! Oscar! Si Oscar gini. Ikaw to ni Car? Tigaan ni mo Batang Car? Abitang kitagaan ni mo? Yan po si Marites mga kaprobinsya oh. At si Bitang. Safety na safety siya. Hindi siya maulanan. Hindi siya ginawin. At yung ating umalaga na malapit na mga anak, nilagyan natin ng parawing mga kaprobinsya. Tapos ganun yung sistema. Kasi nauna po yung flooring natin bago tayo nakabili ng parawing. At yung isa nating inahin, nilipat natin sa kabila. Malapit na din siya mga anak. Yan. Halos magkasabay-sabay po yung tatlo nating babaeng baboy dito ng mga anak. So abangan po natin sila. Sana marami silang biik na ibigay sa atin. Tapos balak ko po magpagawa ng dalawang parong pin. Magpagawa lang tayo kasi si Jojo, busy si Jojo. Tumulong siya sa pagkuha ng mga napier, pagkuha ng kumpay. So ipagawa lang natin sa ating pinsan. Try natin kung makagawa na siya. Baka busy naman siya. Or try natin baka makahabol bago mga anak yung mga inahin nating baboy dyan. Magpagawa tayo ng dalawa para hindi na maulit yung nangyari sa ating mga biik na naapakan o nadaganan. At yung mga kalapati natin, oh. Namiss po kami sa aming mga kalapati, mga kaprobinsya. Kasi sa una nating mga video, pag naaralan nyo po, nagpakawala kami ng kalapati doon sa Area 1. Malayo na yon. Malayong malayo na. Tapos anin po yung nilala natin doon. Nakala namin noong una na kahit isa walang makabalik. Pero naamis lang kami mga kaprobinsya kasi may isa dito nakauwi. Yung kay Luigi na kuan kalapati. Kasi para kami nagkarera sa mga panahon na yan. Yung kalapati na yan mga kaprobinsya, oh, yan po ang nakauwi galing sa Area 1. At malayong malayo na. Sobrang layo. Tapos first time pa natin na pinalipad sila. Walang training, walang practice. Marami nga nag-comment na walang makabalik kahit isa. Dahil hindi po ganun yung pagpapalipad ng kalapati. Dapat una, first kilometer, tapos dalawa, apat, hanggang palayo na palayo. Pero yung ginawa namin, diretso, malayuan agad. So nakala namin na wala na makauwi. Pero nang umabot na mga lagpas isang linggo, nagulat lang kami kasi yung isang kalapati na may ligban, oh, na kulay pula, nakauwi siya. Yan. Pero isa lang ang nakauwi. Pero at least mga kaprobinsya, alam na natin kung paano magpalipad sa sunod. So sa sunod, kung sakaling magpalipad tayo, hindi natin biglain. Dapat malapitan lang muna hanggang palayo na palayo yung pagpalipad natin. Pero yung ganyang kalapate, sa tingin ko po kahit ulitin pa natin yung napakalayo, kayang-kaya niyang umuwi. At kami dito lahat, namangha kami. At halos kami hindi makapaniwala na makauwi pa yung isa dito. Kasi sobrang layo po namin sila pinakawalan, tapos first time pa nila. Walang training. Pero nung umuwi siya dito mga kaprobinsya, namayat siya. Subukan natin hulihin. Ito po yung nakauwi mga kaprobinsya, oh. Namayat, oh. Yan, oh.
yung buto niya at wala ng laman dito, tapos napakagaan. Yung mga kalapati natin dito, mga matataba sila, naghahanap sila sa pagkain, tapos wala kaming kaalam-alam na paano mag-alaga ng kalapati na pang racing. Yung sa atin, natural lang natin na ilagaan, pinakain lang natin, tapos diretso lang pinakawalan natin. Mamayat siya mga kaprobinsya. At ito yung palatandaan niya, yung kanyang ligban. Nung nagpalipad kami, hindi po kasya yung ating mga ring na nabili. At yung ginawa namin, tinabasa namin dito para makasya sa kanyang paa. At sa 6 na pinakawalan namin, siya po yung winner. Nakauwi siya dito. So, ito po yung kalapati na to, subok na to. Kahit saan natin ito paliparin, kayang-kaya niya makauwi dito. Namayat siya nung pinakawalan natin. Yung iba natin kalapati, saan kaya napunta? Pero siya, nakauwi. Ito yung ni Luigi. Ito yung palatandaan namin may ring, tapos sinabasa namin dito. Kasi hindi po kasya yung mga ring natin. Kasi dapat nilagyan ng ganito, inakay pa sila. May inakay po dito mga kaprobinsya. Tingnan natin kung pwede na bang lagyan ng ring para palatandaan ba. Yan o. Napakataba o. Lagyan natin siya ng ring. Para kung sakaling magpalipad tayo, ito na yung palatandaan natin. Mukhang hindi na rin kasya mga kaprobinsya. Isang linggo lang yung pagitan ng pumasok na dito. So susunod ang bilhin natin, clip na lang. May mga clip siguro. Hindi kasya na. Napakabilis lumaki sa kalapate. Isang linggo lang na pinuntahan natin dito. Pero ngayon hindi na pwede ikabit yung ating ring na nabili. I-train natin sila hanggang magpalipad tayo dun sa malayo. Try lang natin ito na nalagyan ng ring. Yung ganito kaliit. Subukan lang. Eksperimento lang ito mga kaprobinsya. Kasi wala tayong kalam-alam dito. Yan po ang update sa ating mga kalapate, mga kaprobinsya na pinakawalan dun sa Area 1. May isang nakauwi kahit napakalayo, kahit wala silang training. Kaya hangang-hanga kami sa mga kalapate. May sariling utak pala sila. At parang alam nila kung saan sila umuwi. Kahit walang flag yung area natin dito. Wala tayong palatandaan, pero nakauwi pa rin yung isa. Yung isa lang. Yung area natin dito mga kaprobinsya, mahirap po tuntunin ng kalapate. Tulad ng sinasabi ko kanina na parang nasa ilalim tayo, tapos pinaligiran ng mga bulubundukin. So napakahirap, nasa lupa yung area natin. Pero may isa pang nakauwi. So nasa slope po tayo, nasa ilalim. Pero swerte pa rin tayo kasi may isa pang kalapate na nakauwi. At may mga inakay naman tayo dyan. So yung nawala natin kalapati na pinalipad, parang may kapalit lang. Yan po ang maganda pag makalabas sila. Makakain sila ng mga bato-bato o buhangin. Problema yung tubig na yan, tubig ulan yan. At uminom sila. So next time na pakawalan natin sila,
Lagyan natin siya ng malinis na tubig. Yung mga ganyan natin, oh. Basang-basa yung mga balahibo nila. Yan, pati yung mga pabo natin. Dahil kagabi palagi umuulan. Walang tigil yung ulan. At yung tatlo nating sisyo ng ginya or bingala, nakita lang namin. Nilagay namin sa kulungan ngayon. Kasi paghayaan lang namin sa labas, delikado po, baka mamatay lang. So nilagay lang natin sa kulungan. Yan, oh. At may mga sisiw po tayo dito. Sisiw ng manok. Medyo malaki na po mga kaprobinsya, oh. Yan. At healthy po yung mga sisiw natin. Ito yung gawin natin inahin, yung mga babae dyan. Napakadali lang. Tapos dito meron din. Ayan, o, dagko na. At healthy po yung mga sisiw natin kahit malamig ngayon. Pag lumaki sila mga kaprobinsya, yan po ang ating panimula at marami yan. Kahit may mga 10 inahin lang tayo ng manok, okay na yan. At hindi muna tayo magkatay sa ngayon. Kung sakaling magkatay tayo, yung mga lalaking manok lang ang katay natin. Lagyan natin sila ng mga ligban pag malaki na sila para palatandaan o para malaman natin na sila po yung mga breeder natin. At may mga pato tayo dito, mga malalaki na rin, oh. Yung mga sisiw natin. Ayan. Meron pa dito. Yung iba mga kaprobinsya, pinakawalan na namin. Ayan. Pinakawalan na namin dun sa may bakod. Ito po, mukhang malapit na ito mapakawalan. So asahan po natin next year dito, baka magkaroon tayo ulit ng maraming manok. Kasi madali lang yan. Pag lumaki ang mga sisiw natin dito, yung lahat na babae, sila yung gawin natin inahin. Lahat. Hindi po tayo magkatay ng babaeng manok. Iwas muna tayo sa lechon. Marami naman tayong pato at saka pabo. Yun po ang ating katayin at para pang ulam. Dito po mga kaprobinsya, oh, ulan na naman. At yung kahoy na aratelis dito sa amin or minsinitas na tumba dahil sa malakas na hangin. Buti na lang, andun siya sa kabila na tumba. Hindi na tumba dito sa ating kulungan. Kasi pag dito pa siya natumba, sira yung ating kulungan. Yan po ang delikado mga kaprobinsya pag may mga bahay tayo at malapit sa mga puno ng niyog, malapit sa mga kahoy, mangga, or kahit ano dyan na pwedeng matumba pag may malakas na hangin. Sa ngayon po, yung tubig namin dyan sa aming sapa, humina na sana. Inakala namin na okay na. Pero ngayon, may ulan naman. Hindi pa namin nakuha yung ating mga feeds doon, yung ating mga karga doon sa ating sasakyan dahil sa malakas na tubig. Si Kongkong, oh, binilek na dito. At may bago na siyang tali. Nilagyan ng hose para hindi niya mangat-ngat. Pwede po na siya kanang putaw nga pansa itong nalagyan po dako. Pero hindi na yung mangat-ngat na ganyan, ha? Ay, ito na yan mga siya. Lumping mo na siya. Kong, gani kayo kamang layog sa mga bahay kong nagwapo mo sa tanaon nito, tapad sila ni Kuan dul nidako sa tanaon pero tapat siya gamay po siya. Kaya naman ay bakante ha. Kaya ko amaning balay gud sa una. Di ko ganahan dito kay mga dagko kay kong tapad. Mong kamay siya rin.
Si Bitas. Nakatikim na to ng kuan, sarap. Sa ating baka na galing sa Panyabunan. Siya yung pinakasta natin. Ayaw kumasa si Pugi. Ayaw kumasa ni Limer. Si Limer batang-bata pa. Si Bitas yung pinakasta natin. At napaka-agresibo ni Bitas. Grabe. Dugmo-dugmo ko siya. Minsan muna ni. Ito muna hadlok siya. Andok siya. Gula. Ang napakadelikado pag si Pugi yung makawala. Baka manuwag siya dito sa mga maliliit na baka. Yung mga baka namin dito ngayon mga kaprobinsya, namayat sila ng konti dahil sa lamig. Nagkaaliw lang yung mga baka natin mga kaprobinsya. Nakatanggal ng stress. Yung pag-alaga ng hayop, sortihan lang yan. Hindi yan lahat pabor sa atin. Yung mga kuy natin, no? Kainin natin. Yung kuy lang yung walang problema pag palagi umuulan. Yung mga isda lang. Kaya kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Taklay. May bihon pa, oh. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Nagupon ko ng tao. Tinto ka na siya mukha. Ang tao. Ya, nakaka. Tingnan mo kita importante mo na dito. Sa wifi pa dito ron. Uy, natin ito pa. Makalakas na ito. Natinta. Tayo mga kaprobinsya, oh. Kami kami ang mungsudan ba sa pagkakang ulan. Bila daw?
yun sa utak. Ano ba niya? Kaya? Yeah. Tingin mo na yung trabaho. Mag-report. Ito mo ang mahala. Ha? Tulong mo. Ang sila mo mukha uhala. Wala sili na bilid pa. Tato. Bilid peludo. Wala yung nabilis na ako. Wala. Okay! Tama yung okay bala oh. Naharin yung gato na. Ano mo yung okay, pre? Ano mo yung okay? Wala. Wala ano ba? Ano, hindi naman taga. Wala itong na, pre? Babaw? Wala itong na, babaw? Di ko na matabang dito, pre. Ha? Di ko na matabang. Balik pag nawa na Diyos. Ano ba ka na to? Ako rin pulo pa sa lipod ng mabuntod. Kaniha dito sa luyo kay ang hangin habagat kusog mong kayo. Hongi pa sa lipod ra. Karon ni kalma-kalma man ang ay pasalit na nagyapong mga ginagmang buntod. Ka, nahugo na pre kay sila na kung gabiin wala ibug-lubog. Ito ba? Hugo. Dilo. Sindugan ito. Mga baka. Napindog na sige. Huwag niyo po lang naman taon. Ako ang wag asin.